So, pinagpalang umaga po sa ating lahat. Bagamat umuulan, walang makakapigil sa ating na sumamba at magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So, dumako po tayo sa mensahe ng kaloob at handog. Ayan, makibasa po kayo sa akin sa 2 Corinthians chapter 9, verse 8. And God can bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Basahin po natin sa Tagalog. Ikalawang Korinto. At magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan. Para sa lahat ng panahon, ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matutulungan ang iba. So your gift is a seed that will reap a harvest of blessings for you and others. Through your generosity, God can provide for those in need, fund ministry that shares His love, and accomplish His plan for His people. Consider how your gift can be used to further kingdom of God and make a difference in the lives of those around you. Kaya huwag magbigay ng mabigat sa loob o dahil lamang sa obligasyon, kundi magbigay ng may kagalakan sa puso dahil alam mong gagamitin ng Diyos ang iyong handog upang pagpalain ang iba. Habang nagbibigay ka, tandaan na ang iyong handog ay hindi lamang tungkol sa pagtugon sa isang pinansyal na pangangailangan, kundi tungkol sa paggawa ng pangmatagalang epekto sa buhay ng iba at sa kaharian ng Diyos. So, just as God has blessed us abundantly, we are called to bless others through our tithes and offering. So let us pray. Heavenly Father, thank you for your abundant generosity. As we give today, open our hearts to be more generous, reflecting your love. Bless this offering to further kingdom and bless us our cheerful giver. So, in Jesus' name we pray, Amen. So, tayo po ay masayang magkaloob para sa ating Panginoon. So, purihin po ang Panginoon. So, ngayong umaga, ihanda po natin ang ating spiritual na tenga at ating mga puso para sa pagbibigay ng mensahe. Tinatawagan na po, Pastor Ian Manuel. Palakpakan po natin ang Panginoon para sa buhay natin. Amen. Happy first Sunday po sa ating lahat. Amen. Again, happy first Sunday everyone. First Sunday po ay ng October. Mga 3 buwan na lang. Matatapos na po ang taon. Okay? Ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito ay mababasa po natin sa mga taga-Colossus chapter 1 verse 9 to 14. Mga taga-Colossus 1, 9 to 14. Pwede niyo po akong sabayan kung nakikita niyo po sa ating screen. Kasabi po dito sa Tagalog version po, kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. 11. Idinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtitiyaga ang lahat ng bagay. Verse 12, lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niya makibahagi kayo
sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang sa liwanag. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. And last, verse 14, sa pamamagitan niya ay napalaya tayo sa makatuwid, ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa mapagpalang araw na ito na ipinagalaw mo upang kami isama-samang sumamba at makapakinig ng iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kaming palakasin at patatagin sa aming buhay espiritual at amin po itong maibahagi. Magamit po namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. At sa gayon, makapagbigay kami ng luwalhati sa iyong pangalan. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang pag-uusapan po natin ay may pamagat na maging kalugod-lugod sa Diyos. Sabi niyo nga po, kalugod-lugod. Amen. Ano po ibig sabihin ng kalugod-lugod? Ano yung mga bagay na karapat-dapat at kalugod-lugod sa Diyos? Ito po yung ating ninanais na mangyari sa ating buhay, yung tayo po ay maging kalugod-lugod sa Panginoon. Hinahangad mo ba sa buhay mo na mabigyan ng kaluguran ang Panginoon? Pag sa atin po, ibig sabihin ng nalulugod tayo ay natutuwa. Tama po. Nabibigyan ba natin ng kasiyahan ng Diyos sa ating buhay? Tayo ay nilikha po ng Diyos upang siya ay sambahin at magbigay ng kaluguran o kasiyahan sa Kanya. Ano po yung mga bagay na nakakapagbigay ng kaluguran sa Diyos? Una po, sa pagiging hindi makasarili. Sabihin nyo nga, makasarili. Tayo po bilang tao, natural po yung pagiging makasarili sa atin. Tama. Kapag meron ka ng nandun ka sa isang sitwasyon na nag-iisa na lang yung pag-asa mo para mabuhay. Meron kang nag-iisang life vest. Ibibigay mo ba yon sa isang hindi mo kakilala? Natural lang iisipin mo yung sarili mo muna. Yung maligtas ka. Amen? Maliban lang kung kagaya ka ni Jack na nagparaya. Hinayaan niya si Rose na lang yung mabuhay. Di ba? Sumakay sila dun sa lumulutang na pinto. Kung di po ako nagkakamali. Di ba? Pero yun ay magagawa mo, madaling gawin kung mahal mo yung tao. Di ba? Na gusto mong maligtas. Pero halimbawa po, hindi mo kilala. Katulad ka nung lalaking mayaman. Di ba? Dun sa story ng Titanic na inagawan pa niya ng life vest, di ba? Nagpanggap pa siya na siya ay parang babae, di ba? Nagpanggap siya para maligtas yung sarili niya. Yun po yung natural sa atin. Ang isipin mo yung sarili mong kapakanan. Sabi dun sa mga taga-Roma 15 verse 1 to 3, tayong malalakas sa paniniwala ay dapat na tumulong sa mahihina. At huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. Tuloy ko po sa verse 2 and verse 3. Sikapin natin lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikalalakas. Sapagkat maging si Kristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan. Subalit nagpaubaya tulad ng nasusulat. Ako ang binagsakan ng mga alipusta na sa inyo ipinapatama. Ang pinaka-the best example, the best pa, ng pagpaparaya sa kanyang sarili, ay walang iba kundi ang Panginoon. Nasabi dito, siya yung tumanggap, siya yung binagsakan ng pag-alipusta na dapat ay para sa atin. Amen? Tinanggap na niya yung mga kahihiyan alang-alang sa atin. Siya yung nagpakumbaba alang-alang sa atin. Ito rin po ang hinihiling ng Panginoon sa atin. Na tayo ay ipakita natin kung ano yung binigay niyang halimbawa sa atin bilang kanyang mga alagad. Nakahanda po ba tayong magparaya? Na hindi yung pansarili lagi yung iisipin mo. Anong sabi doon sa binasa natin? Tayong malalakas sa paniniwala ay dapat na tumulong sa mahihina. Ibig sabihin yung mga nanghihina, bibigyan natin ng kalakasan. Na ikaw na malakas sa pananampalataya, na sinasabi mo, ikaw ay isang Kristiyano, isa kang lumalagong Kristiyano. Pag nakita mo yung kapatid mo na nanghihina, pinanghihinaan ng loob, anong
dapat mong gawin? Lalo mo ba siyang pahihinain? Di ba? Anong sabi sa atin? Kailangan ay tulungan natin na lumakas muli yung ating kapatid sa Panginoon. Hindi yung laging ikaw yung naghahangad ng ikalalakas mo. Amen? Na laging iniisip mo yung pansarili. Paano naman ako? Di ba? Lagi natin iniisip yung si ako. Kailan mo iniisip na paano naman sila? Paano naman ang iba? Ang tinuturo po ng mundo sa atin ngayon ay puro pagmamahal sa sarili. Tama? Sabi nga, kung gusto mo daw umangat, kung gusto mo umasenso, iwan lahat, pati pamilya. Di ba? Focus ka lang sa goals. Bagamat pinagtatawanan natin, pero sa buhay po natin, baka hindi natin namamalayan na ganun pala yung principle na ina-apply natin. Na kung minsan, handa tayong iwanan lahat, handa tayong kalimutan ng lahat para lang maabot yung gusto nating marating. Marami pong tao ang nagagalit sa double gold medalist. Hindi ko na po sasabihin kung sino. Kilala natin lahat. Bakit? Bakit sobrang backlash o yung pagbabash sa kanya? Kasi nakita ng tao na bagamat meron kang rason o may dahilan ka para magtampo, magalit sa pamilya mo, pero at the end kasi pamilya mo pa rin yun eh. Diba? Hindi magandang tignan na parang iniwanan mo ba bigla yung pamilya mo dahil lang sa narito ka na. Diba? Hindi ka naman makakarating doon kung hindi ka nanggaling doon sa pinakababa. Alalahanin po natin kung saan tayo nagmula. Tayong lahat ay nagmula sa Diyos at para sa Diyos. Hindi para sa ating sarili. Kaya po, kung nais natin mabigyan ng kaluguran ng Panginoon, ay kailangan nating limutin ang pagiging makasarili. Amen? Sabi nga, yung lumilimot, ito, sa Mateo 16:25, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan ito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ano po ibig sabihin? Yung mga taong naghangad ng buhay, nilimot nila ang Diyos, kinalimutan nila yung kanilang buhay espiritual, yung relasyon sa Diyos. Yun po yung nawawalan ng buhay. Pero yung mga tao na nilimot yung kanilang pangsariling kapakanan, alang-alang sa kanilang pagsunod sa Panginoon, yun daw po ang nagkakamit ng buhay. Yung tunay na buhay na nagmumula sa Panginoon. Ang pagiging makasarili o self-centeredness ay hindi po nakakalugod sa Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay maging makasarili. Kapag ang iniisip mo palagi ang iyong sarili, nawawalan ka ng pagpapahalaga para sa iba. Minsan natanong ko po sa aking pastor, sabi ko, Pastor, si Satanas po ba marunong magmahal? Alam niyo ang sagot niya, oo, kaya lang ang mahal lang niya yung sarili niya. Hindi natural kay Satanas yung magmahal. Kasi ang tanging mahal lang niya yung kanyang sarili. Ang taong iniaalay ang kanyang buhay para sa Diyos, yun yung mas lalong nagkakamit ng buhay. Subalit ang mga tao na malayo sa Diyos, sa pagsusumikap alang-alang sa kanilang sarili, ang siyang nawawalan ng buhay. Hindi naman po masama na tayo maghangad na umasenso o umangat sa buhay. Pero ang ayaw ng Panginoon, yung kinakalimutan mo na siya. Amen? Yung puro ka na lang pang sarili, puro na lang pang pamilya, pang sarili mo pa rin yan eh. Diba? Ba't mo gustong maibigay lahat ng gusto ng pamilya mo? Siyempre, para wala silang maisumbat sa'yo. O, anong inisip mo? Siyempre, yung sarili mo pa rin. Diba? Para hindi ka mapag-isipan ng ibang tao. Yung taong yun, di ba? Sarili pa rin natin yung iniisip natin. Amen? Sa ating buhay,
kailangan nating unahin ng Panginoon. Amen? Seek ye first His kingdom. Alam natin yan. Matthew 6:33. Ang ating mga pagpapagal para sa ating sarili ay baliwala kung wala ang ating pagnanais na mabigyan ng kaluguran ang Panginoon. Baliwala po lahat yan. Kung lahat ng yan ay ginagawa mo para lang sa iyong sarili. Hindi yan nagiging kalugod-lugod sa Diyos. At anumang oras ay pwede yang bawiin ng Panginoon. Ang binibigyan lang natin ng kaluguran ay ang ating sarili. Okay, masaya ka. Pero ang tanong, masaya ba si Lord sa ginagawa mo? Masaya ba ang Diyos na ganyan ka? Halimbawa, nabibili mo lahat ng kayamanan sa mundo. Kaya lang, pinagpalit mo naman yung kaluluwa. Sabi sa Bible, aanhin ng isang tao ang lahat ng yaman sa mundo kung ang kapalit naman ito ay kanyang nag-iisang kaluluwa. Tandaan po natin, isa lang po ang kaluluwa natin. Isa lang ang buhay na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Yan din po yung binahagi ko doon sa ating funeral service para sa anak po ni Sister Nancy, yung pong dati nating miyembro dito. Siya po nag-invite sa akin sa church. Nakakatuwa po dahil nung habang nag-i-speak po ako, naramdaman ko talaga na nakikinig po lahat. Nakatuon talaga yung pansin nila dun sa sinasabi ko. Nasalita ng Panginoon. Nasabi ko nga doon, hindi po totoo yung reincarnation. Ang meron po sa Bible, resurrection. Kasi ang reincarnation, malilipat lang yung kaluluwa mo sa ibang katawan. Mabubuhay kang muli, kaya nga nagkaroon ng kasabihan, bawi na lang next life. Ang next life po natin, eternity na. Sabi sa Hebrews 9:27, for it is destined for a man to die once and after that to face judgment. Nakatakda po sa tao mamatay ng minsan lang. Pagtapos ng paghuhukom na, hindi sinabi na may chance ka bang mabuhay ulit o bumawi ka na lang sa susunod na buhay. Diba? Kaya nga siguro yung mga Hapones, sa kanila, madali lang yung tinatawag na harakiri o suicide. Kasi naniniwala sila, they will just reincarnate into another bodily form. Pag mabuti ka, pwede kang maging tao ulit o magiging mayaman ka sa next life mo. Pero pag naging masama ka, pwede kang maging hayop. So yun po ang reincarnation. Ang sa Bible is resurrection. Sabi niyo, resurrection. Pagkabuhay na muli. At yung susunod mong buhay, ang tanong na lang doon, ikaw ba ay mapapa sa piling ng Diyos o ikaw ay mapapa sa impyerno? Yun lang po yun. Paano tayo makakapagbigay ng kaluguran sa Diyos sa pagiging hindi makasarili? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang makasarili. Huwag tayong lagi lang sarili yung iniisip natin. When we are in a relationship, matutuwa ka ba kapag yung karelasyon mo, puro pang sarili ang iniisip? Diba? Paano naman ako? Sabi ng isang senador, paano naman yung urge ko? Yung mga pang sarili lang yun eh. Paano naman yung kapareha mo? Diba? Paano naman yung kapartner mo? Inisip mo ba? Diba? Huwag po tayong tumulan sa takbuhin ng sanlibutan na puro pang sarili lang ang hinahangad. Nasabi nga doon sa isang kanta, the greatest love of all is loving yourself. Yun yung sabi ng mundo. Pero sabi sa Bible, the greatest love of all is the love of God. Yun yung pinakadakilang pagmamahal. Yung ipinagkaloob ng Diyos, hindi niya ipinagkait ang kanyang sariling anak alang-alang sa atin. It is called the agape love. Amen? Or unconditional love. May pinagkaloob ng Diyos para sa atin. Hindi niya inisip yung kanyang pangsarili. Ang inisip niya yung tayo ay maligtas mula sa ating mga kasalanan. Pangalawa, paano makakapagbigay ng kaluguran sa Diyos? Sa pagiging mapagpakumbaba. Sabi nga,
mapagpakumbaba or humility. Isaiah 66 verse 2. Sa lahat ng bagay ako ang may likha, kaya ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisipagsisi sa mga may takot at sa utos ko'y sumusunod. Take note, sino po ang may-ari ng lahat? Ang Diyos na si Yahweh. Sabi niya, kaya ako ang may-ari ng lahat. Kaya kapag mayroong sino man na nagsabi na siya ang may-ari ng sanlibutan, huwag niyong paniniwalaan. Ang sabi po, ang hula sa salita ng Diyos, in the last days, many will come in my name. They will even do miracles and wonders just to deceive even the elect, if it is possible, sabi sa Bible. Pero mo kahit hinirang na, pwede pang maloko. Na hindi sinabing maalis yung kaligtasan, pero pwedeng malinlang. Kasi tao tayo eh. Kahit tayo Kristiyano na. Pag hindi ka nag-iingat, nasabi sa Bible, mag-ingat ka, huwag mong isipin na ikaw ay nakatayo ng matatag at baka ikaw ay biglang mabuwal. Kasi kahit tayo ay Kristiyano na, pwede ka pa rin malinlang ng mga maling katuruan. Nalulugod ang Diyos sa mga taong nagpapakumbaba. Sino mas masarap kausap? Yung taong mayabang? Yung puro hangin sa katawan? O yung, alam mo yung kausap mo, napaka-humble? Amen? Sino ang mas gusto mong makasama? Yung mapagmataas o yung mapagpakumbaba? Di ba mas natutuwa tayo dun sa taong mapagpakumbaba? Minsan sa interview, yung may-ari po ng San Miguel Corporation, sino nga po yun? Si Ramon Ang. In-interview siya, di ba? Napaka-humble. Billionaire. Tapos itong isang vlogger na bago pa lang nagpapayaman, nagpapaangat. Sobra yung kahambugan. Walang natutuwa sa taong hambog o mapagmataas. Pero mas natutuwa po tayo sa nagpapakumbaba. Yung hindi mo makikitaan ng pagmamataas. Ganon din ng Panginoon. Because we are created in God's image. Sa Diyos po yun ang galing. Kung ikaw nga hindi ka natutuwa sa mapagmataas, lalo na ang Panginoon. Hindi rin siya natutuwa pag tayo ay nagmamataas sa Kanya. Maaaring ang isang katangian na kinalugdan ng Diyos kay Moises o kay Moses ay ang kanyang kapakumbabaan. Sabi sa mga Bilang 12 verse 3, si Moises naman ay isang taong mapagpakumbaba, higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Noong time po na yon. Yun yung distinction ni Moises. Bakit siya kinalugdan ng Diyos? Napaka-humble ni Moises. Sobra yung kanyang kapakumbabaan. Ang mga taong ginamit ng Diyos ay yung mga mapagpakumbaba at sa Kanya umaasa. In fact, yung pong mga nagmataas, lahat po yun ay bumagsak. Kahit gaano pang kadakila yung kanyang posisyon, siya yung naging hari o propeta man yan. Once na nakita ng Diyos na ikaw ay nagmamataas sa Kanya, ibabagsak Kanya. Amen? Kasi hindi natin pwedeng baliin yung prinsipyo ng Kanyang salita. Ang sabi sa Kanyang salita, ang nagmamataas ay ibinabagsak at ang nagpapakumbaba ay itinataas. Amen? Ang mga taong ginamit ng Diyos yung nagpapakumbaba. Mga Kawikaan 3:34, ang mga palaloy Kanyang kinasusuklaman, ngunit kinaluluguran niya ang mga may mababang kalooban. Dahil ayaw ng Diyos sa mga taong mapagmataas. Galit ng Diyos sa mga taong masyadong itinataas ang kanilang sarili at hindi nagbibigay ng luwalhati sa Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin, malakas pa ako. Maganda trabaho mo.
Saka na lang ako lalapit sa Lord o sa Diyos nyo. Di ba? Yun po ay isang uri ng pagmamataas sa harap ng Panginoon. Pag ipinagmamalaki natin yung mga bagay na meron tayo, tandaan nyo, ang sabi doon kanina, siya ang nagmamay-ari ng lahat. Eh ano yung meron ka? Hiram mo lang yan sa Panginoon. Hindi sa'yo yan. Kahit yung buhay na taglay mo. Darating yung araw, isasoli mo rin yan sa Diyos. Bakit? Kasi siya may-ari niyan. Hindi po si Kips. Hindi siya yung nagmamay-ari. Ang may-ari niyan, ang Panginoon, hindi rin yan kay Satanas. Si Satanas po ay pagmamay-ari din ng Diyos. Kaya meron siyang karapatan na itapon siya sa impyerno. Sabi sa Bible, sabi sa salita ng Diyos, huwag niyong katakutan yung kaya kang patayin. Ano si Satanas? Mamamatay, magnanakaw, mangwawasak. Ang katakutan mo, yung kaya kang patayin at itapon sa impyerno. Sino lang makakagawa nun? Ang Diyos na may likha sa lahat. Siya yung mas dapat nating katakutan. Amen? Kung pinagbabantaan ka ng kaaway, tatanggalan kita ng trabaho, magugutom ka, mawawala lahat sa'yo. Kapatid, alalahanin mo, hindi ka dapat magpatakot. Kasi ang tunay na nagmamay-ari, ang may karapatan, may kapangyarihan sa'yo, yung lumikha sa'yo. At yun ay ang Diyos. Amen? Balikan po natin. Nang si Haring Herodes ay pinuri ng mga tao, inaangking niya ang papuri at hindi siya nagbigay ng luwalhati sa Diyos, kaya't siya'y namatay sa kanyang kinatatayuan. Sa nakakarimarim na paraan. Ano po nangyari sa kanya? Siya ay kinain ng buhay ng mga uod. Mga Gawa 12:22-23. Sumigaw ang taong bayan, isang Diyos ang nagsasalita, hindi tao ang tinutukoy nila si Haring Herodes. 23. At noon din ay hinampas ng isang anghel ng Panginoon si Herodes, sapagkat inangking niya ang karangalang nauukol sa Diyos, at siya'y kinain ng mga uod hanggang sa namatay. Ang normal, yung pag ikaw ay nilibing, saka kakakainin ng uod. Ito po, sa kanyang kinakatayuan, siya ay namatay at kinain ng uod. Bakit hindi siya nagbalik ng karangalan sa Diyos? Kaya pag may pumati sa'yo, oh, ang galing-galing mo, congrats. Anong dapat mong sabihin? Kasi ang galing, oh, tama ka, ang galing ko nga eh. Diba? Hindi. Dapat, glory to God. Sabi niyo, glory to God. Ayan, sa Diyos ang papuri, hindi sa atin. Ano mang uri ng pagmamata sa ating buhay ay hindi nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Sa paanong paraan po tayo nagmamata sa Diyos? Sa hindi natin paghingi ng tulong sa Diyos. Ito, hindi na humihingi ng tulong sa akin. Mukhang kaya na niya. Ano isipin mo, di ba? Nagmamataas na to, nagmamagaling na. Kapag sinasarili natin ang mga problema at hindi tayo nananalangin, tayo ay nagmamataas sa Diyos. Ganon din yung nagiging tingin ng Diyos sa atin. Pag hindi na tayo tumatawag sa Kanya, hindi na tayo humihingi ng tulong. Ibig sabihin, kinakaya mo na sa iyong sarili. Sa hindi nating pagpapasakop sa Diyos, kapag tayo ang nasusunod sa ating buhay at hindi ang kalooban ng Diyos, tayo ay nagmamataas sa Diyos. Masakit mang aminin. Pero pag ikaw ay nagdidesisyon na hindi mo ipinapaalam sa Panginoon, nagmamataas tayo sa Panginoon. Hindi na tayo nagpapasakop. Sa hindi natin pagbibigay ng nararapat na pagpupuri, pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Maging sa ating pagbibigay. O yung hindi natin pagbibigay ng nararapat na nauukol sa Panginoon. Yung ating mga handog at ikapu. Malakyas 3 verse 8 and 9. Ang tanong ko na may matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi, ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan, sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Hindi po ito pananakot kasi sabi ng mga hindi
hindi Christian. Anong ibang Christian, hindi naniniwala sa tithes. Panakot lang ng pastor mo yan. Hindi po. Ito po ay hindi sa pastor nang galing. Galing po ito sa salita ng Diyos. Siya po ang may sabi. Nirelay lang namin sa inyo. Amen? Kung nais mo maglingkod sa Diyos, kailangan maging God pleaser ka. Sabi niyo, God pleaser. God pleaser. Ayan, hindi man pleaser. Kasi kapag man pleaser ka, kaya mong iset aside yung word of God, alang-alang sa pagsunod mo dun sa mga tao. Kaya mong isang tabi yung inuutos ng Panginoon sa'yo. Di ba? Alam naman natin kung ano yung pinag-uutos ng Panginoon. Pero minsan, hindi natin nasusunod because we want to please man rather than to please God. And yung man na tinutukoy doon, kasama rin yung sarili mo. Pag ikaw ay man pleaser, you also please yourself before God. Amen? Ang piniplease mo lang yung mga tao. Ika, para maging in ako. Pagbibigyan ko sila, makikitagay ako, makikijoin ako sa kanila, makikisession ako. Diba? Yung ginagawa nila, gagawin ko din. Sasabihin mo, gusto ko kasi silang mawin. Basta para ma-invite ko sila sa church, kapatid. Mag-ingat. Hindi mo pwedeng ikatwiran na dahil gusto mo silang mawin, makikisama ka dun sa kanilang mga ginagawang mali. Anong sabi sa Romans? Do not be conformed to the patterns of this world. Huwag kayong makiayon sa takbuhin ng sanlibutan. Marami pong paraan para makapag-win ng souls. Pero hindi mo kailangan makisama sa kanilang ginagawa. Makikitagay ka, makikiinom ka. Ano pang pinagkaiba mo sa kanila? Amen? Wala ka nang magiging pagkakaiba. Kaya nang isipin nila sa'yo, wala pala to madali lang pala tong mayakag Diba? Kasi hindi ka naging God pleaser. You are just man pleaser. Minsan gusto nating mapagbigyan yung tao. Sinasantabi natin yung mga prinsipyo ng salita ng Diyos. Pangatlo po, paano makapagbigay ng kaluguran sa Diyos sa ating paglilingkod? Sabi niyo, paglilingkod. Mga taga-Colossus 1 verse 10, sa gayon makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Amen. Nalulugod ang ating Panginoon kapag tayo ay naglilingkod sa Kanya. Sa paanong paraan po tayo nakakapaglingkod? Ayan, nakala nung iba kapag ikaw ay nag-church, ikaw ay meron ng ministry, yun na yun, nakakapag-serve ka na sa Lord. Ang totoong paglilingkod po sa Panginoon, yung pang-araw-araw nating ginagawa. Yung tayo ba ay nakakapagbigay ng kaluguran sa Kanya sa lahat ng ating ginagawa. In everything you do it in the name of the Lord, for the glory of God. Amen? In everything you do, sa lahat ng iyong ginagawa. Kaya bago mo gawin yung isang bagay, isa lang ang dapat mong tanong, makakalugod ba ito sa Panginoon? Amen? Mga taga-Galatia 1 verse 10, bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa nais kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong pinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Tignan niyo po yung point of view ng nagsulat po nito. Malamang po si Apostol Pablo. Ang point of view niya, siya ay isang alipin. Isang mababang nilalang. He is just a servant. Kasi once nag-sink in sa'yo, yung position, no, yung ikaw ay may hawak na mataas na posisyon.
doon po nagkakaroon ng pagkakorap ng ating isipan. Amen? Pag nag-sink in sa'yo na ikaw ay meron kang otoridad, no? Ikaw ay may kapangyarihan. Diyan po yung delikadong sitwasyon. Dangerous. You're in a dangerous situation. Ganyan nangyayari dun sa mga nasa posisyon sa pamahalaan. No? O kahit saan po, sa mga company, no? And even in the kingdom of God. Kapag ang inisip mo na yung ikaw ay mataas, na kaya mong mapasunod lahat ng tao, hindi mo na inisip na ikaw ay isa lang alagad, isa kang alipin. Hindi po yun nakakalugod sa Panginoon. Ang nais ng Diyos, isipin po natin, we are just a servant. Sabihin nyo, a servant. Servant. Tayo ay mga pawang, mga lingkod lang ng Panginoon. Ang ating pong master ay walang iba kundi ang Diyos. Sa Kanya po tayo dapat na sumunod. Amen? Ipinapamuhay ba natin ang Kanyang salita? Yan po ang tunay na pagdilingkod sa Diyos. Kaya po hindi biro. Hindi talaga madali ang pagiging Kristiyano. Dahil bawat sandali, ang nais ng Panginoon sa atin, yung tayo ay makapagbigay ng kaluburan sa Kanya. Naisipin mo lahat ng ginagawa mo, ito ay pagdilingkod mo sa Diyos. Amen? Ang sabi pa ni Pablo, bakit ko yung sinasabi ito dahil ba nais kong mapuri ng tao? Kapag yun ay inisip mo, na kaya ka naglilingkod sa Diyos para purihin ka ng mga tao, yun po ay mababaw na rason. Mababaw na dahilan lang yan, kapatid. Mabuti pa, huwag ka na lang munang maglingkod. Iayos mo muna yung sarili. Ang iyong motibo. Bakit ka naglilingkod sa Kanya? Kung ang iniisip mo lang yung sarili mo, ipahinga mo na lang muna yung sarili mo. Hindi ka talagang naghahangad na magbigay ng papuri sa Diyos. Kasi pagka po tayo ay naglingkod para mapuri ng tao, darating yung time, ibabagsak ka rin ng Panginoon. Siyang may bigay niyan, siya din yung may kapangyarihan, may kakayahan, na bawiin yan anumang oras. Kasi hindi ka na nakakapagbigay ng kaluburan sa Kanya. Halimbawa, may ginawa kang isang bagay. Nilikha ng tao ang isang inbensyon. Diba? Appliances. Kapag hindi ka na natutuwa dyan, yung binili mong electric fan, imbis na mahanginan ka, eh umiinit ang ulo mo. Ang gagawin mo dyan? Eh tapon mo na lang yan, di ba? Hindi na yan nakakapaglingkod sa akin. O yung binili mong rep, imbis na lumamig. Ganon din, nakakainit din ang ulo. Laging sira. Ay, pagbili mo na lang yan, may tapon, pamigay. Ganon din sa Panginoon. Pag hindi na tayo nagiging kalugod-lugod sa Kanya, siya din yung gagawa ng paraan. Na para, sabi nga, yung nagmamataas ay ibinabagsak at ang nagpapangumaba, itinataas. Hindi naman ibig sabihin, aalisin ka niya sa kanyang kaharian. Pero bibigyan ka niya ng time para makapag-isip-isip sa iyong sarili. Naglilingkod pa ba talaga ako? O hindi na? Nakakalugod pa ba ako sa Panginoon o hindi na? Kung nais nating maglingkod, we need to be God-pleaser and not man-pleaser. Kapag man-pleaser ka, mababaw lang ang dahilan mo sa paglilingkod. Dahil gusto mo lang na kalugdan ka ng mga tao. Kapag hindi na napapansin ng mga tao yung ginagawa mo, umaayaw ka na. Hindi naman nila ako napapansin. Ang tanong kapatid, naglingkod ka ba para sa kanila o para sa Diyos? Sino ba yung gusto mong mapaglingkuran o mabigyan ng kaluguran sa buhay mo?
Diba? Kapag ikaw po ay, lalo na sa mga mega churches, yung malalaking church, sobrang frustrated sila kapag sila ay nagkamali. Parang hiyang-hiya sila sa mga tao. Nagkamali ako. Ang tanong, kapatid, kanino ka ba naglilingkod? Kanino ka mas dapat mahiya? Hindi ba mas dapat tayo mahiya sa Diyos na nakakakita ng lahat ng ginagawa natin? Yung obvious na ginagawa natin na pagkakamali, nahihiya tayo. Pero yung mga palihim na ginagawa nating mali sa harap ng Diyos, okay lang yan, wala naman nakakakita. Kapatid, meron pang isang nakakakita na hindi mo alam, bukod sa iyo, ang Diyos. When you do sin in secret, remember that your only audience is none other than God. Siya yung mas dapat mong isipin. Sa Kanya ka dapat mas mahiya, hindi lang sa mga tao. Nakakahiya naman, pero sa Diyos, okay lang yan. Di ba? Hanggat wala namang ibang nakakaalam, hanggat walang ibang nakakakita, ini-ignore lang natin. So paano tayo makakapagbigay ng kaluguran sa Diyos sa ating tunay na paglilingkod sa Kanya? Siya yung dapat mas mabigyan natin ng kaluguran. Ang isang taong God-pleaser, kahit walang nakakakita sa kanyang ginagawang paglilingkod, nagpapatuloy pa rin dahil alam niya na ang Diyos ang nakakakita sa kanyang ginagawa. Kahit walang video, kahit siya'y nasa isang sulok lang ng mundo, nagbabahagi ng salita ng Diyos, walang ibang nakakaalam, okay lang. Kasi alam niya, ginagawa niya yun para sa Diyos, hindi para sa mga tao. Ngayon, ang tao, lahat ng ginawang mabuti, ay kailangan naka-video to. Kailangan mai-vlog ko to. Diba? Para ano? Para merong bumalik sa'yo na benefit. Yung iba, monetary. Yung iba, kasikatan. Na makikilala nila na mabait ako. Yung mga milyonaryo, madali lang sa kanila. Kunwari, do-donate ko lahat ng aking mga luxury car na worth 200 million. Pero ang balik sa kanya nun, mas malaki. Nauto ka naman. Nauto ka lang. Anong binili niya? Yung tiwala mo. Kasi tatakbo pala. Kapag ka konsehal, senador, barya lang yun. Ang tunay na nagbibigay lugod sa Panginoon, yung kahit walang nakakakita, sumusunod sa kanyang ipinag-uutos sa kanyang salita. Na kahit lahat gumagawa na ng mali, pipiliin mong gumawa ng tama. Amen? Lahat ng kaklase mo nangungopya. Ikaw na lang yung hindi. Huwag kang malungkot kahit bumagsak ka. Okay lang yun. O kahit mababa lang grade mo. Importante, pasado ka sa Lord. Amen? Mag-aral ka naman mabuti kasi para hindi ka na matoksang mangopya. Diba? Para kahit hindi ka nangopya, perfect ka pa rin. Diba naman, inihiling mo sa Lord, sana mataas grade ko, tapos hindi ka naman nag-aaral. Diba? Pang-apat, paano makapagbigay ng kaluguran sa Panginoon? Dito na po tayo magtatapos sa ating pananampalataya. Sabihin nyo, pananampalataya. Mga Hebreo 11 verse 6. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Anong sabi doon? Imposible. Sabihin nyo nga po, imposible. Pag sinabing imposible, talagang hindi mangyayari. It is never gonna happen. Amen? Kahit anong gawin mo, hindi mangyayari.
Hindi pwedeng malugod ang Diyos sa iyo kung wala kang pananampalataya sa Kanya. It is impossible to please God without faith. Imposibleng malugod ang Diyos sa isang taong walang pananampalataya. Yung hindi naniniwalang nariyan siya. Paano ba magkaroon ng pananampalataya? Ito po ay nakukuha sa pakikinig ng mensahe patungkol kay Kristo. Hindi lang basta pakikinig. Yun ay nangangahulugan ng inaaral mo, pinag-aaralan mo yung mga bagay na tungkol kay Kristo. Mga taga-Roma 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So hindi mo pwedeng sabihin meron kang faith kung wala ka naman alam tungkol kay Jesus. Wala kang alam tungkol sa kanyang salita. Kailangan meron kang basihan. Basta ako may pananampalataya, kapatid, kahit demonyo, naniniwalang may Diyos at nanginginig pa. Dahil alam nila, kilala nila ang Diyos. Ikaw, anong klaseng pananampalataya ang meron ka? Baka ang iniisip mo, alam mo lang may Diyos. Pero hindi yun nangangahulugan na meron kang pananampalataya. Kasi ang tunay na may pananampalataya, yung sumusunod sa kanyang salita. Amen? Hindi ka maaaring kalugdan ng Diyos kung wala ang Panginoong Yesus sa buhay mo, sapagkat ang Panginoong Yesus lamang ang lubos na kinalulugdan ng Diyos Ama. Mateo 3:16-17. Nang mabautismo si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa Kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Kaya kung nais mong kalugdan ka ng Panginoon, ng Diyos, kinakailangan meron kang relasyon sa Kanyang anak na Kanyang lubos na kinalulugdan. Sabihin, meron kang pagkilala, patuloy na pagnanais na makipagrelasyon sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo para sa ating panalangin. Ating hilingin sa Panginoon na sa ating buhay, mabigyan natin siya ng kaluguran. Na ang Diyos ang ating maitaas sa ating mga buhay at hindi ang ating sarili. Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang aming mga panalangin. Humingi kami ng tawad sa iyo kung kami ay naging makasarili at hindi namin inisip yung mga bagay na para sa iyo. Na ikaw ang siyang unahin sa aming buhay, hindi po yung aming mga pansariling hangarin. Salamat, Panginoon, dahil pinaunawa mo sa amin ang iyong salita sa umagang ito upang kami ay mabuhay na mayroong pagluwalhati sa iyo, Panginoon. Na ikaw ang siyang maitaas ang buhay, hindi po yung aming mga pansariling kagustuhan. Salamat, O Diyos, dahil nais po namin na maitaas ka. At alam namin, kinikilala namin na ito ay nagmula sa iyo. Ang paghahangad po nito. Salamat po, O Diyos, sa tulong ng iyong salita. Ay natutunan namin na kailangan namin maging mapagpakumbaba sa aming buhay upang ikaw ang patuloy na siyang maitaas sa aming buhay. Tulungan mo kami na maging mapagpakumbaba at huwag namin isipin yung mga bagay na aming tinatangkilik sa buhay na ito. Na alam namin darating yung araw na lahat ng ito ay maaaring mawala sa amin. Ano man yung aming mga ipinagmamalaki sa aming buhay, ay kaya mong bawiin sa isang iglap lamang. Ang aming kalakasan, ang aming kayamanan, ang lahat ng bagay na mayroon kami, ay pawang hiram lamang namin sa iyo. Kinikilala namin na ikaw ang may-ari ng lahat at hindi po kami. Salamat, O Diyos, dahil pinaunawa mo sa amin na maaari ka namin mabigyan ng kaluguran sa aming paglilingkod. Sa anumang bagay na aming ginagawa, ito po ay
pagdilingkod namin sa iyo. Dalangin namin na mabigyan ka namin ng kaluguran sa anumang bagay na aming ginagawa sa aming buhay. Kung paano namin ginugugol ang aming oras, ang aming lakas na iyong ipinahiram. Nais din namin, Panginoon, mabigyan ka ng paluguran sa aming patuloy na pagkilala sa iyo. Na kami magkaroon ng malalim na pananampalataya, na relasyon sa iyo, Panginoon. At hindi lamang po paimbabaw na nagpapakita lamang ng pagiging relihiyoso upang matuwa ang mga tao sa amin. Kundi, Panginoon, yung hangarin namin na ikaw po yung mabigyan ng kaluguran sa buhay namin, sa aming pananampalataya. Yung aming personal na relasyon sa iyo ay patuloy na lumago at ang aming spirito, Panginoon, ay patuloy na lumakas sa presensya. Salamat po, Diyos, sa tulong ng iba na spirito. Kami, Panginoon, ay binigyan mo ng kaliwanagan sa tulong ng iyong salita. Ito po aming samot na langin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Natawagan ko na po si Pastor Rodrigo.